Mga kaibigan, tunghayan natin. Ito, mayroon po tayong ebidensya na nakuha para magpapatunay na magbibigayan ng pera para sa mga bubuto laban kay Sara Duterte ngayong Lunes. Gagawin lang ngayong Lunes ang butuhan. Sandali lang ha, titingnan ko muna yung speaker ko, yung sounds ko. Hello, okay, very good. Very good. Hello, sounds. Okay. Very good, very good. So ngayon, ladies and gentlemen, sa Lunes po o bukas ay ladies and gentlemen, sa Lunes po ay ipresenta na nila ni Chairman o Chairwoman Jervin Luistro ang resolution ng House Justice Committee na i-impeach na si Sara Duterte. So, may impeach si Sara Duterte kung aprobahan ng minimum na 106 na botante ang resolution. So, ngayon, may una silang question dyan. Pero bago yung unang question, nais ko munang ipresenta na meron tayong nakuhang ebidensya sa na magbibigay pala talaga ng pera. Ito po, nakakuha tayo ng ebidensya na sinulatan ni Sandro Marcos. Wait, hanapin natin ang signature ng Sandro Marcos. Ito. Nagbigay siya ng 5 milyon kay Jeffrey Kunghon, 10 milyon kay yung tatlo pa. So 35 billion. Marami pa siyang ibang binigyan. Sinusulatan niya ang Secretary Department of Health na bigyan ng bago lahat mag-music muna tayo. Ito, papasok ko muna music ko. Habang inantay natin ang ibang mga subscribers. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag
Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo mirador, walang sinisino. Mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, tirador. Okay, so yan na. Ilabas na natin ngayon yung natanda ba yung sinabi ni Amy Marcos? Na ito po yung sinabi ni Amy Marcos.
Sinabi niya ng isang araw. Ito po. Yan ang sinabi ni Amy Marcos. Bawat isa na bubuto laban kay Sara ay makabibiyaan ng ganito. 3 milyon ibibigay kada buwan mula ngayong Mayo. 3 milyon, yun po ay ibibigay galing po sa MOA. MOE, MOOE. Tapos, kada congressman yun. So, kung may 215, aabot mahigit 1 bilyon ang gagastusin sa pamimigay lang. Manggagaling yan sa overall budget ng House of Representatives sa tinatawag na MOOE na budget. So, maintenance and other operating expenses. At madali nilang ibibigay sapagkat hindi na kailangan ng resibo. Sa MOOE, ang ibibigay lamang nila po ay certification. Kaya siguro panahon na mag-file na naman ng petition sa Supreme Court na ipatigil na yung certification, liquidation by certification. I-certify lang na ganagastos, okay na. Grabe. Tapos kay Sara, stricto kayo. Grabe. So 18 plus billion po ang budget ng House of Representatives sa MOOE lamang. Ano ba yung MOOE? Mga expenses daw sa mga araw-araw na krudo, gasolina, bayad po sa pambili ng mga bond paper, supplies, bayad sa kanilang tinatawag na daily nila na mga sa tingin ko diyan din sila kumukuha ng ng tinatawag na mga pagkain nila araw-araw diyan sa opisina. Nagpapabili pa yan habang ang mga maralitang Pilipino ay nagdididil sa asin. Ganun po sila. Tapos, kwentahin natin mamaya, kada budget, kada congressman, 3 million. So, kung 200 na congressmen, 2 times 3, 600 million yan. Kada buwan. Kada buwan, ha? Grabe. So, 600, ay 10 buwan na lang natira. So, abot ng 6 billion ang gastusin nila na ibibigay sa mga congressmen. Bawat congressman, party list o hindi party list, basta buboto kayo kay laban sa pa-impeachment laban kay Sara. Tapos, outright, may bonus kaagad na 5 million cash ibibigay sa pagpirma pa lang. Sa pagboto pa lang. So, kung 200 na congressmen sa tag 5 million, that is equivalent to 2 times 5. 20. So, aabot sa 10, mga 1 billion. So, kung may 15 pa, na tag 5M, so 5 times 15, 75. So, ang nangyayari, 1 billion, 275 million ang gagastusin. Tapos, maliban dyan, sa mga lahat ng proyekto ng House of Representatives, sa mga infrastructure, mga tulay o kung ano naman, farm to market roads, bibigyan pa bawat bubuto ng 200 billion na pondo. Yan po. So, ito po ang aking pruweba. Pakita ko ng pruweba ko ngayon. Yan po, resibo. Tanggalin muna natin itong isa, itong istorbo na to. Yan, resibo.
kung basahin mo ito, ang ibig lamang sabihin nito ay sulat May 5, 2026 ang petsa. Sulat ni Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos, Majority Leader. Petsa May 5, 2026. Honorable Teodoro Herbosa, Secretary, Department of Health. Through Attorney Alison Omandap, Director for Malasakit Program Office. Putang ina. So, binigyan ng pondo sa Malasakit, respectfully request that the portion of the Central Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated Persons, o MAIPIP, program allocated to the Office of the Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos in the amount of 35 million pesos to be transferred and distributed as follows. Sa Zambales 1st District Congressman Jefferson Kunghon, 5 million. Laguna 1st District Congressman Ann Lourdes G. Matibag, asawa ni NBI Director Matibag, 10 million. Calamba Lone District, Charis Ann C. Hernandez, 10 million. 3rd District Cotabato Congresswoman Alana Samantha Talino Santos. Well, grabe ka, lente. Ginatonto mo lang taga North Cotabato. So, ito po ang ebidensya. Marami pang ibang pinalabas na mga binigay na bawat congressman. Ito po, nangako na napipirma. Nangako na nabubuto para sa impeachment ni Sara. So, dami nila po. Ito isa, pakita ko rin isa kay Sigarin. Sigarin naman, hindi lang yan ang gusto niya mangyari. Ang gusto niya mangyari ay kailangan i-dismiss ang kaso ng dingbak siya laban sa kanya. Ito, kay Janet Garin. Asa ba kay Garin? Ito. Para manalo siya sa kaso ng dingbak siya. Ito. Happy Father's Day, Congressman Janet Garin. Sabi ni Congressman Libiste. Kaya mo raw kailangan bumuto sa impeachment dahil sa kaso mo sa dingbak siya. Ayon sa kaibigan mo, pagkatapos ng botohan, marisolba na ang kaso mo sa dingbak siya. Yun. Grabe. Kani-kanyang interest ng mga congressman. Ano pa? So, ito pa. Pero kinakabahan sila ngayon. Ang mga proponent ng nagpapasimuno ng pagpipirma. Kasi bakit? Marami pong congressman ang magsakit-sakitan, kunwari, hindi dadalo. Yung mga takot kay Sara, hindi dadalo. Pero yung iba na takot kay Sara, na mga congressman na contractor, dadalo kasi ayaw nila na ipus ang kaso na flood control projects construction laban sa kanila. So ito po. Pakinggan natin ang pag-uusap ng ni Pinky Webb at saka ni Corina Sanchez. Bush ako. So I wonder kung fun pa rin sa Monday.
Fun pa rin kaya sa Monday? Magkakaalaman na. Oo. What is your fearless forecast? Kailangan ko ba sabihin? Bakit? Ikaw muna. Ayoko rin. Kokopyahin na lang kita. Ayoko rin. Baka Entertainment. ma-ambush ako. O si Willard na lang. Fearless forecast ko, maraming magkakasakit sa Monday. Na congressman. Ay, maganda Absent? yan. Totoo yan. Uy, nabalitaan Playing ko safe? yun Oo. na marami ang mag-a-absent. So nothing. Talaga? No, Interesting. yeah, Yeah. just not appear. It's the Nako. safest thing. Baka hindi matuloy yung botohan dahil walang quorum. Ha? Di ba? Pag marami nag-absent. Oo nga, ano? Tingin mo Pwede. that's a possibility sa Possibility. Monday? It's Kasi a minsan, possibility. Pag walang Walang quorum, quorum. open, Posible. close. Bang nag-gavel, tas Ano uwian. ba ang kailangan sa quorum? Majority. So Simple half plus majority. one. Yes. So 3 ilan ba 18? sila? 318. Divided So by kailangan 2, mga 150 plus, more than 100. Oo. That's 9. So Eh ngayon, kung sinasabi nilang sorry, may 215 Oo. votes sila. Dapat Eh di magpakita. dapat nandun sila, Dapat, magpakita oo. sila. Mga 160. May pa-conclave na nga yung NUP eh. Kapakonclave. Secret balloting. secret balloting. Oo nga, sino kayang nanalo doon? Dalawa daw yung Oo. parties na nagkaroon ng secret balloting. Para daw walang pressure. Hindi Okay. harap-harapan yung yes ka o no. So, nag-secret So balloting anong daw lumabas sila. na ano? Majority. Itim na usok. Itim na usok? Ano yung itim na usok sa Walang puti? nanalong sa tupa. Doon ka galing, di ba? Ikaw talaga. So, Oo. wait, kung walang quorum, hindi matuloy ang botohan, anong mangyayari next day? Schedule wait the for next the day. next dapat. one. Okay, okay. So ito ang pinag-usapan na dito ay ni Willard Cheng, ni Corina Sanchez, tsaka ni Pinky Webb. Kailangan kasi matuloy ang hearing sa bukas. So para matuloy, kailangan majority na kasapi ng Kongreso ay magiging present. So ilan ba ang total members? Total ay 318 members. So ano ang majority? 50% plus 1. Ang 50% ng 318 ay 159. So kailangan may dadalo sa meeting, sa hearing bukas sa session na mga 160 minimum. So kung wala ay hindi matutuloy ang session. So kasunod na araw na session. Eh kung mag-absent pa rin, matatagalan ang decision na iakyat sa Senado ang impeachment laban kay Sara. Kasi sigurado na daw sila eh. Kasi nga marami nga bibigay na pera. Kung sigurado sila ang mayabang na forecast ni Ridon ay 215. Yung iba, si Puno ay nasasabi 180 lang. Pero si Congressman Puno ng Antipolo ay nagsalita po na posible na hindi maaabot yung inaasahang boto. Kasi marami daw ang mukhang hindi boboto. Dahil nung sila po ay nangonsulta sa kanilang mga distrito, pumunta sa mga barangay, ay sinabihan sila ng kanilang mga constituents na huwag bumoto laban kay Sara. Hindi na daw bali na wala silang projects. Basta wag lang bumoto kay Sara. Yan po ay nangyayari hindi lang sa Mindanao. Hindi lang sa Visayas. Lalo na sa Luzon nangyayari yan. Lalo sa Metro Manila. So yan ang kalakaran ngayon. Ang tanong ngayon, makukuha ba nila yung 109 votes bukas? Yan ang tanong. So ibig sabihin, sa umpisa nito ay nagmamayabang na talaga makukuha. Kaya nga lang, ang problema ay mukhang nagbago ang timpla ng panahon. Pero nagmamayabang pa rin si Asedre, si Kong Terry Ridon, saka si Congressman Zia Adyong Alonto. Ito mga traidor ng Maranao.
So, pero si Terry Redon, parang nagbago ang kanyang isip na sa tingin niya ay mukhang madidelay. Kasi hindi siya sigurado na makakuha niya ang quorum ng House of Representatives bukas. So ito po. committee report. So, sa dami po ng mga House of Representative members, ito until, Ulit. sa dami po ng mga House of Representative members, maaari ho kayang madelay ito until, maybe a day or 2 more days? that is a possibility. So, syempre, it will be dependent on who would list up on that particular day to raise manifestations, to make interpellation on the Justice Chair, the sponsor of the committee report. So we will see po on a Monday how it will actually look like and how long it will actually take. Sa dami po ng mga House of Representative members, maaari ho kayang madelay ito until, maybe a day or 2 more days? That is a possibility. So, syempre, it will be dependent on who would list up on that particular day to raise manifestations, to make interpellation on the Justice Chair, the sponsor of the committee report. So we will see po on a Monday how it will actually look. So yan sinabi ng masyadong assuming na Redon. So ito rin ang isang kasama niya si John Asidre. Tauhan naman ito ni Romualdez. Ngayon, ang tanong, dadalo ba si Romualdez bukas? Yan ang tanong na matindi ngayon. Tanong ng bayan ngayon. Siyempre, magkagalit na sila ni BBM, di ba? At kung dadalo si Romualdez bukas, bubuto ba siya laban kay Sara Duterte? Yan ang magandang tanong, abangan natin bukas. Pero sa totoo lang, kami mga grupong DDS ay talo na aminado na kami, matatalo kami dyan. Pero hindi naman dyan ang labanan eh. Kasi kung strategic ang laban, kung taktika ang labanan, tama lamang ang ginawa ng mga abogado ni Sara na doon na lang pinaka-best nila na avenue ay sa Senado. Wala sila, mahina sila doon sa Justice Committee, puro nila kaaway. Biro mo yung mga iisa lang ang membro ng minority doon na kay Duterte. Yung ibang minority doon, yung mga makakaliwa. Mga kasama nila ni Chelyok, ni Akbayan. Yung mga Akbayan na yan, lahat yata sila dyan. Si Gabriela Ilago. Si Percy Sindanya. De Lima. Yun ang mga nakikita mo, yung mga makakaliwa, kumakampi sa kanila. So anyway, whatever it is, ay hindi sila, luluha sila ng dugo pagdating sa Senado. Sinisiguro ko yan. Oy, bago ka lang pala pumasok, Edwin Heringer, ito po, ibalik ko uli ang ebidensya para makita mo. Ayan, tingnan mo ha. Tingnan mo ang ebidensya. Ayan o. Ayan, Edwin Heringer o. Ayan o. Yan ang ebidensya. Sulat ni Sandro Marcos kay Secretary Teodoro Herbosa. Nabigyan ng 10 million, ng 5 million si Jeffrey Kunghon, congressman ng Zambales. Ng 10 million naman si Congresswoman ng Laguna, si Ann Lourdes G. Matibag, na asawa ni NBI Director Matibag. Si Charis Ann C. Hernandez na Congresswoman sa Lone District ng Calamba City. At tapos si 3rd District Congressman ng Cotabato Province na si Alana Samantha Santos Talino. Yan ang ebidensya na matindi.
hindi mo na maitatanggi yan. So hanggang dyan na muna tayo at bye-bye. Alam mo, mahina pa naman ang laman nabasa ko na ang laman ng impeachment complaint, mahina. So, bakit nila kailangan gumawa ng diskarte kung malakas ang kanilang kaso? Ganun lang yan, Ben Reklamador. Problema ko kay Ben Reklamador, hindi alam magdiskarte eh. Hindi niya alam mag-analyze kung anong maayos, anong hindi maayos. So hanggang dyan na lamang po, paki-like niya lang at babalik ako in 10 minutes. At pag-usapan natin po ang impeachment na reklamo kung talagang malakas ba o hindi.